Sa unang eksena, ipinakilala sa atin sina George Vickers at Sandra Vickers na sabik na naghihintay sa pag-uwi ng kanilang anak na si Jimmy. Hindi na makapaghintay ang mag-asawa sa pagdating ni Jimmy, at inalok pa ng ama na siya na ang magputol ng damo pag-uwi nito. Samantala, may 4 na miyembro ng gang na nagpaplano ng isang pagnanakaw. Isa sa kanila ang nagsabing ang kanilang susunod na target ay may regular na dalang pera. Makikita natin pagkatapos ang isang babae na lumalabas ng gusali matapos mag-withdraw sa bangko. Kumilos ang mga kriminal, nagsuot ng mga maskarang kuneho, at sinundan ang sasakyan ng babae. Nahabol nila ang babae at pinahinto sa dulo ng kalsada, saka siya pinapababa sa sasakyan. Isa sa mga miyembro ng gang ang nagsiyasat sa kotse ngunit hindi nahanap ang pera. Samantala, si George na napapadaan lang, ay huminto at mabilis na lumapit sa eksena. Inutusan siya ng mga salarin na umalis, at isa sa kanila ang pumalo sa kanya gamit ang baseball bat. Ngunit gumanti si George at nabasag ang ulo ng lalaki. Hinarap niya ang iba pa at nakiusap na umalis na sila. Isa sa mga miyembro ang naglabas ng kutsilyo at itinutok ito kay George bilang babala, ngunit kalaunan ay tumakas sila matapos marinig ang sirena ng pulis. Pagdating ng mga pulis, sinabi ni George sa kanyang pahayag na ang layunin niya lamang ay pigilan sila at wala siyang balak na pumatay. Sinabi ni Chief Inspector Holland, na may halong panunuya, sana inisip mo yan bago mo pinatay ang lalaki gamit ang baseball bat. Inaresto si George dahil sa pagpatay o hindi sinasadyang pagpatay. Kinahapunan, nilapitan ng 3 natitirang miyembro ng gang ang kanilang pinuno na si Warren at ipinaliwanag na hindi naging ayon sa plano ang pagnanakaw. Nang magtanong si Warren tungkol sa kanyang kapatid, gulat na gulat siya nang malamang patay na ito. Dahil sa galit, iniutos niya sa grupo na huwag bumalik hanggat hindi patay si George. Pagkatapos makapagpiyansa, umuwi si George sa kanilang bahay. Sinundan siya ng grupo ni Warren at kumatok sa kanyang pinto. 2 sa kanila ang pumunta sa harap, habang ang 2 naman ay dumaan sa likod ng bahay. Isa sa kanila ang nagbantang sasaktan si Sandra. Ang parehong kriminal na nagtutok ng kutsilyo kay George noon ay nagsabi sa kanya na hindi siya dapat nagpakabayani noong araw na iyon, sabay sabit sa kanya sa pader. Itinali ng mga kriminal ang mag-asawa sa upuan sa garahe at binuhusan ng gasolina. Sinilaban ni Warren ang silid at pinatay ang mag-asawa habang sila'y umiiyak. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa loob ng kotse, kung saan ang pangunahing tauhan na si Jimmy Vickers, isang Special Operations Interrogation Officer, ay nakikinig sa voicemail mula sa kanyang kaibigang si Griffin, na pinapakalma siya at nagpapahayag ng pakikiramay sa kanya. Pagkatapos, bumisita si Jimmy sa isang bar. Lumapit siya kina Debs at Terry, ang mga may-ari, para humingi ng impormasyon tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Itinanggi ni Terry na may alam siya, ngunit sinabi ni Jimmy na si Terry ay nakatira lamang ng halos 50 yarda mula sa bahay ng kanyang mga magulang, kaya't narinig niya ang kanilang mga sigaw. Nainis si Terry at sinabi kay Jimmy na umalis kung gulo lang ang pakay niya. Si Jimmy, na labis ang lungkot at galit, ay hinawakan si Terry sa kwelyo at sinuntok siya, bago siya pinigilan ni Debs at hiniling kay Terry na sabihin ang kanyang nalalaman. Sa huli, inamin ni Terry na tumawag siya sa bumbero noong gabing iyon. Ayon sa kanya, nakita niya ang 4 na miyembro ng gang. Pinasok nila ang bahay, at narinig niya ang sigaw ng ama ni Jimmy, ngunit hindi siya nakialam at nanood lamang mula sa bintana dahil sa takot. Parami na ng parami ang mga ebidensya, at makikita natin si Jimmy sa nasusunog na garahe ng bahay kung saan umano pinatay ang kanyang mga magulang. Tumitingin siya sa paligid at inalala ang kanyang ina at ama mula sa isang lumang larawan na nakita niya sa silid. Dumating si Griffin, isang pulis at kakilala ni Jimmy, at ipinaalam sa kanya na may isang kapitbahay na nakakita ng itim na BMW na mabilis na tumakbo bandang alas 11 ng gabi noong parehong araw. Ngunit hindi nakuha ang plate number. Naniniwala si Griffin na ang grupo na nakaalita ni George ang siyang pumatay sa kanya, ngunit kakaunti lamang ang ebidensya ng pulisya laban sa kanila. Lumabas si Jimmy sa garahe habang umiiyak at sinabihan si Griffin na padalhan siya ng CCTV footage ng pagnanakaw. Kinabukasan, binisita ni Jimmy ang libingan ng kanyang mga magulang. Dumating si Morgan, ang kanyang asawa, sa simbahan habang naroon siya. Si Morgan at Jimmy ay halos maghiwalay na bago ang trahedya. Sabi ni Morgan, hindi raw dumalo si Jimmy sa burol kahit na nakatanggap ito ng 5 email.
Gayunpaman, nang makita niyang nahihirapan si Jamie, pinakalma niya ito at sinabi na hindi siya nag-iisa, at bukas ang kanyang bahay para sa kanya anumang oras. Kinabukasan, nag-set up si Griffin ng isang pagkikita nila ni Jimmy, at isiniwalat na ang itim na BMW ay pagmamay-ari ni Warren, ang kapatid ng lalaki na aksidenteng napatay ni George noong araw na iyon, ayon sa investigasyon. Pagkatapos, ibinigay ni Jimmy ang CCTV footage mula sa nakawan. Noong gabing iyon, may bumangga sa likod ng kotse ni Warren habang palabas siya ng gym. Bumaba siya ng sasakyan at nadatnan si Jamie na naghihintay sa loob ng sasakyang nasa likuran niya. Sinimulan siya nitong asarin. Si Jimmy, isang miyembro ng Special Operations, ay agad na napabagsak si Warren at nawalan ito ng malay. Pagkagising ni Warren, natagpuan niyang nakatali siya sa upuan sa harap habang binubuhusan ni Jamie ng gasolina ang buong sasakyan. Ipinaalala ni Jamie kay Warren ang mag-asawang pinatay nito 2 linggo na ang nakalipas. Biglang nagalit si Warren at iginiit na tama lang ang ginawa niya. Sa halip na magsisi sa kanyang ginawa, ikinwento ni Warren kay Jamie kung paano niya kinain ang karne ng ina ni Jamie noong gabing iyon. Pinipigilan ang kanyang emosyon, tinanong ni Jamie si Warren kung sino ang mga kasamahan niya sa gang kapalit ng kanyang kalayaan. Matapos isulat ni Warren ang mga pangalan, nagsindi si Jamie ng sigarilyo at sinunog siya ng walang awa. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa bahay ni Morgan ngunit hindi siya makapagsalita ng matagal dahil sa sugat ng saksak. Nang tumayo si Morgan, napansin niyang may kakaiba sa kanya. Nang mapansin ng babae ang dugo sa kanyang damit, pinapasok niya si Jamie at tinahi ang kanyang sugat. Sa kabila ng nakaambang paghihiwalay ng mag-asawa, naging mas malapit sila muli dahil sa insidente kaya doon na rin nagpalipez ng gabi si Jamie sa apartment ni Morgan. Naging laman ng balita kinabukasan ang pagkamatay ni Warren, ngunit alam naman ng lahat ang pagiging tulak nito at ang kanyang kriminal na kasaysayan. Nang malaman ni Rob, isa sa mga siga, ang tungkol sa insidente, agad silang nagtungo ni Leon sa kasosyo ni Warren na si Caleb, na pinaghihinalaan nilang may kagagawan ng krimen dahil sa hindi pagkakaunawaan sa paghahati sa pera. Kumatok ang dalawa sa bahay ni Caleb at kinomprante siya, ngunit wala siyang ideya sa sinasabi nila. Matapos siyang iligtas ng kanyang kasintahan, pinabulaanan ni Caleb ang mga paratang at sinabihan sina Rob at Leon na huwag nang bumalik sa kanilang lugar. Kinagabihan, dinalaw ni Griffin si Jamie at pinayuhang huwag niyang suluhin ang paghihiganti. Ngunit hindi tulad ni Griffin, naniniwala si Jamie na hindi kailanman matitigil ng bulok na sistema ng lipunan ang mga gangster na ito, na may impluwensya sa halos bawat pamilya sa bayan. Ang ginagawa lang ng mga awtoridad ay tanggapin ang salaysay at proseso ito, habang ang mga salarin ay tumatawa at minamaliit sila. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Griffin sa pinangyarihan ng krimen at nasaksihan ang pagpatay sa isang lalaki sa gitna ng isang armadong pagnanakaw. Sa wakas, napansin ni Griffin ang mga kahinaan sa departamento ng pulisya. Tahasang sinabi ni Chief Inspector Howland na hindi dapat gumanti ang may-ari ng tindahan, na tila binaliwala ang armadong pagnanakaw at ang mga biktima. Nang magalit si Griffin at igiit na ipinagtanggol lang ng lalaki ang kanyang kabuhayan, sinabi sa kanya ni Howland na magpahinga ka muna. Ayon kay Howland, makakakuha ng insurance ang asawa ng lalaki, makakatanggap ng malaking halaga, at magiging kontento ang lahat. Samantala, ipinagpapatuloy ni Jamie ang kanyang misyon at lumipat sa susunod na kasapi ng grupo, si Ryan. Dinala niya ito sa isang abandonadong lugar, iginapos sa isang upuan, at nilagyan ng panakip sa bibig. Ganap ng kinain ng paghihiganti si Jamie. Alam niya ang mga pagpapahirap na kayang tiisin ng isang Special Operations Investigator, kaya't binuhusan niya ng semento ang bibig ni Ryan, dahilan upang ito'y hindi makahinga hanggang sa mamatay. Kinabukasan, natagpuan ng mga pulis ang bangkay ni Ryan na tumigas mula ulo hanggang tiyan dahil sa semento. Lubos na naging interesado si Howland sa kaso at naniniwala siyang maaari itong maging daan sa isang malaking promosyon. Kasunod nito, ipinakita ni Terry, ang may-ari ng bar kay Howland ang CCTV footage ng kanyang establishment, kung saan makikitang isinakay ni Jimmy ang isang walang malay na lalaki sa likod ng kanyang sasakyan. Sa kabila ng payo ni Debs na huwag ipakita ang video, nagdesisyon si Terry na ipakita ito dahil ayaw niyang matulad ang kanyang bar sa nasunog na bahay ni George. Nang tanungin ng mga pulis si Morgan tungkol kay Jimmy, nagsinungaling ito at itinago si Jimmy sa kanyang apartment. Makalipas ang ilang sandali, nakita si Jimmy na umaalis mula sa tindahan at sinimulan siyang sundan ng 2 pulis.
Biglang huminto ang isang sasakyan bago pa siya arestuhin. Bumaba ang dalawang matikuno at nakakatakot na lalaki, sinaktan ang mga pulis, at tinulungan si Jamie na makatakas. Laking gulat ni Jamie nang makitang bumaba si Colonel Leach mula sa sasakyan. Mahalagang tauhan si Jamie sa Special Operations, kaya't personal na dumating ang koronel upang siya'y kunin. Binigyan siya ng isa pang 48 oras para ayusin ang kanyang gulo, ibig sabihin, kailangang tapusin muna niya ang natitirang mga miyembro ng grupo bago bumalik sa kanyang trabaho. Samantala, nilapitan ni Griffin ang kanyang kasamahang si Joe, ang leader ng SWAT, at sinabing hindi ganoon kaseryoso ang sitwasyon. Nagtaka si Joe at tinanong kung kilala ba ni Griffin ang mamamatay tao. Dito inamin ni Griffin na kaibigan niya si Jamie, na nawalan ng mga magulang sa isang malupit na pamamaslang. Habang patuloy si Joe sa paniniwala niyang nawawala na sa kontrol si Jamie, iginiit ni Griffin na hindi rin matinong opisyal si Holland. Nakatuon lamang ito sa kasong ito upang masiguro ang kanyang pag-upo bilang superintendent, isang posisyong maaaring magpabagsak sa departamento dahil sa korupsyon at kapabayaan. Samantala, ipinagpapatuloy ni Jamie ang kanyang paghihiganti, buo ang loob dahil sa suporta ng army at hindi matitinag ng pagkakahuli. Habang nakaupo sa strip club, nakatanggap si Leon ng sober na may larawan ng namatay na si Ryan. Dahil sa takot, agad siyang tumakas mula sa club at tumakbo, ngunit pinabagsak siya ni Jamie. Pagkatapos magkamalay, natuklasan ni Leon na nakagapos siya sa lupa, ang ibabang bahagi ng katawan ay nakatali sa gate, at ang itaas na bahagi ay sa kotse. Lalong tumindi ang galit ni Jamie sa misteryong bumabalot sa sinapit ni Leon. Dahil dito, hindi siya nagpakita ng awa, sumakay siya sa kotse at pinaandar ito sa buong bilis, hiniwa sa dalawa ang katawan ni Leon. Kinabukasan, aksidenteng nakita ni Colonel Leach si Howland sa isang restaurant. Hiningi niya ang lahat ng mga file ng pulisya tungkol kay Jamie at iginiit na si Jamie ay pag-aari ng army, hindi ng pulisya. Ngunit tumanggi si Howland at sinabing kung kikilos ang koronel ng sarili lamang, dapat siyang makulong. Pagkatapos, ikinuwento ni Colonel Leach ang katapangan ni Jamie noong 2009. Sinabi niyang naaresto ng army ang isang teroristang may planong malaking pag-atake sa mainland ng Britanya, ngunit tumanggi itong magsiwalat ng detalye. Kailangan lamang ni Jamie ng 10 minuto kasama ang terorista upang ito'y magsimulang magsalita. Aniya, ang mga tulad ni Jamie ay mas pipiliin pang mamatay kaysa matakot dito. Sa huli, binalaan niya si Howland na tatapusin ni Jamie ang mga sangkot at mawawala na parang bula. Tinanggap ni Howland ang hamon at nangakong hahanapin si Jamie. Umalis ang koronel, nagbabala na kapag sinaktan ni Howland si Jamie, matinding parusa ang naghihintay sa kanya. Sa sumunod na eksena, ipinakita ang pagharap ng Police Superintendent at Commissioner of Police sa pinuno ng Army sa isang agarang pagpupulong. Diretsahang nilinaw ng Army leader na hindi kailanman katanggap-tanggap ang pag-aresto kay Jamie, na siyang sentro ng kasalukuyang investigasyon. Kahit hindi masyadong nagdetalye tungkol kay Jamie, ipinaliwanag ng mga opisyal sa mga superintendent kung gaano siya kahalaga sa mga nangungunang lihim na ahensya ng Britanya. Hiniling ng pamunuan ng army na direktang mag-ulat ang mga opisyal at pulisya hinggil sa progreso ng investigasyon. Kinagabihan, isang tulak ng droga ang naghatid sa natitirang miyembro ng gang na si Rob, na kasali sa grupong pumatay sa mga magulang ni Jamie, sa labas. Binuksan ni Jamie ang pinto habang hawak si Rob bilang pananggap, ngunit agad ding tumakas si Rob sa lugar. Kalaunan, pinatay niya ang mga natitirang tulak ng droga sa gang, maliban kay Caleb, ang kasosyo ni Warren sa negosyo. Itinali ni Jamie si Caleb sa isang upuan at naghanda ng mga kemikal sa isang balde, ang parehong kemikal na ginagamit ng mga tulak para gumawa ng droga. Pagkatapos, tinunaw ni Jamie ang lahat ng pera sa balde bago ibuhos ang kemikal sa ulo ng lalaki, na naging sanhi ng pagkatunaw nito. Samantala, natuklasan ni Howland na si Griffin ang nagbibigay ng impormasyon kay Jamie mula pa sa simula. Tinanong niya kung sino ang susunod na target ni Jamie. Ngunit tumanggi si Griffin na magsabi at hiniling na huwag siyang pakialaman. Gayunman, determinado si Howland na hanapin si Jamie at hindi sinunod ang utos ng kanyang superintendent. Natuntun niya ang huling miyembro ng gang sa ospital, ang lalaking nakatakas sa insidente kagabi. Sa sumunod na eksena, makikitang nasa apartment na ni Jamie ang paika-ikang lalaki at sinusuri ang mga sulat. Kalaunan, sinundan siya ni Jamie at pinilit siyang magmaneho patungo sa daungan.
Pinaupo niya ito ng nakaluhod, may tali ang mga kamay, at inilabas ang isang syringe sabay sabing ito ang pinakamapanganib na aerosol spray na susunog sa kanyang katawan. Dinuraan siya ni Rob at sinabing tingnan ang trunk ng kanyang sasakyan. Sa gulat ni Jimmy, napatay na ni Rob si Morgan bago pa siya makarating dito. Pagdating ng SWAT team ni Holland, dahil sa sobrang gulat at pagod, walang awang pinaputok ni Jimmy ang buong magazine ng kanyang baril kay Rob. Dumating din si Griffin at hinarap si Holland tungkol sa pagpapalabas nito kay Rob mula sa ospital, na naging dahilan ng pagkamatay ng asawa ni Jimmy. Sagot ni Holland, pinakawalan niya ito upang magamit siya bilang bitag para mahanap si Jimmy, ngunit hindi niya inasahang papatayin nito ang asawa ni Jimmy. Napagtanto ni Joe, ang SWAT captain, ang totoong motibo ni Holland kaya iniutos niyang umatras ang kanyang mga tauhan, na ikinagulat ni Holland. Hinayaan nilang makaalis si Jimmy, bagamat sinubukan pa rin siyang pigilan ni Holland. Ngunit bago umalis, sinuntok siya ni Jimmy sa mukha, dahilan upang tuluyan na itong huminto. Nagtatapos ang pelikula sa isang eskinita kung saan isang babaeng nagtatapon ng basura ang nilapitan ng dalawang estranghero. Humingi siya ng tulong habang pilit siyang kinakaladkad. Biglang lumitaw si Jimmy sa kabilang dulo ng eskinita. Hinarap siya ng mga salarin at sinasabihang umalis. Unti-unting naglaho ang iyak ni Jimmy sa dilim habang unti-unti ring lumilitaw ang kanyang pangit na ngiti. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.